Hi guys! Yan, kamusta? Hello everyone. So ito, ginawa ko tong video na to para sa mga nagtatanong, sa mga gusto makarating dito sa Japan. Kung kayo ay may kamag-anak dito sa Japan at willing kayo nilang i-invite, no? So yung mga timer na, alam na nila yung mga documents na dapat ipapadala sa inyo. Pero sa mga first timer, you need to watch the vlog. This vlog or other vlog ng ibang mga vlogger, no? So marami namang mga vlogger dyan na nagagawa ng video tutorial bilang guide sa mga kailangan yung documents na kumpletuhin. First, syempre, yung kamag-anak nyo sa Japan na mag-invite sa inyo, may kailangan silang mga dokumentong kukumpletuhin para ipadala dito sa Pilipinas. Anyway, so marami kayong mapagpipilian ng mga agency like Attic Tour, Friendship Tour, at kung ano pa. May mga accredited agency na accredited ng Japan Embassy. No, doon lang kayo pwede magpa-assist, no? Pwede kayong sumadya kung magtatanong lang muna kayo para mag-guide kayo sa mga mga dapat na ako kumpletuhin na mga dokumento. So yun na nga, may mga kailangan kumpletuhin dokumento ng kamag-anak nyo sa Japan na ipapadala sa inyo. At the same time, ikaw din may kailangan kang kumpletuhin. First of all, yung passport mo dapat 6 months above valid. Diyos ko kayo na umulawa. Basta for me, mas maganda yung passport nyo, ano pa yan, mga 1 year pa yan. Medyo dihado kung mag apply kayo ng passport nyo na 6 months valid na lang siya. I suggest, alam ko pwede kayong mag-renew na agad, kahit 6 months pa yan, pwede kayong mag-renew na maaga. And then, yun, kung ito ay halimbawa kagaya sa akin, kapatid ko at pamangkin ko, yun, maraming birth certificate ang kailangan sobra. So, sa birth certificate pa lang gagastos ka na. Sa sarili kong birth certificate, syempre ako yung kukuha, hindi ko na kailangan ng authorization. Pero kung magre-request ka ng birth certificate ng tita mo, pamangkin mo, o ate mo, kailangan mo mag-provide, o alam nila yan, kailangan nilang magpadala ng authorization letter, and then photocopy ng kanilang mga valid ID or passport. So, ganun. And then, Japan visa form, yan, yan, pwedeng magpa-print ka, pero minsan kasi nagkakamali ng format, so sumadya na lang kayo sa agency para magbigyan kayo ng tamang format. So, doon may mga form naman na binibigay o kaya ang mga drive, files na kayo na magpapaprint sa tamang format. Meron yan kagaya ng ginawa ng Attic Tour. So, nagpasa sila sa akin ng files, then ako na nagpaprint nun. So, yun, kailangan i-provide yung Japan visa form, ikaw sasagot nun, PSA, ikaw magpo-provide nun. Sorry naman, namubulol ako. And then, yung authorization letter, naka-indicate na yon, ipapaprint mo na lang, and then pipirmahan mo na lang, pipirapan mo na lang name mo at yung date, no? I suggest, friendly advice, huwag niyo muna lagyan ng date, yung mga yan, pwede niyong i-skip yan, kasi sa kanyo na lagyan ng date kapag pupunta na kayo ng agency, kapag ipapasa niyo na yan, kapag kumpleto na, dun niyo pa lang yan, lagyan lahat ng date, okay? Tapos, yun, yung mga, siyempre yung passport mo, and then, magpapapicture ka ng Japan size. Japan visa size, yan, magpapapicture ka. Kailangan mo yun mag-provide. And then, pag nakompleto mo na yung lahat, depende sa usapan nyo kung sino gagastos. Kung mostly naman ang gumagastos is yung nag-invite sa inyo. So, yun, kailangan mong i-provide is yung pambayad mo ng Japan visa processing nyo. Sa atin kasi is 1,620 o 1,680. Pero yung iba mahal, umaabot ng 2,000 plus o 2,500. Depende kasi, iba-iba kasi, no? Nasa inyo na yun kung ano yung napili yung agency, kung saan kayo magpapatulong o magpapasa ng inyong dokumento. Well, anyway, kapag nakompleto yan, punta lang kayo sa agency na napili nyo, and then, i-review yan kung expired na ba yung mga dokumento, kagaya na nangyari sa akin last year, December, expired na. So, nagantay ako ng mga bago at nag-fill up ako ng mga bagong form. And then, yun, i-review yan kung pwede pa o kung may kulang. So, yan. Medyo minsan nakakalungkot kasi yung excite ka na tapos may kulang pa o kaya may kailangan baguhin. O, kagaya sa akin, nabutan ng expiration. So, yun. Then, pag okay na lahat, example, kung kulang, you can back anytime, no? Mag-uusap kayo na nag-invite sa'yo, sabihin mo sa kanya kung anong kulang, then balik ka lang anytime. And then kung pag i-check yan uli, doon ka palang magbabayad. And then sasabihin sa'yo, excuse me ha, nabuubo ko. So ito hindi alam ng agency kung approve yan o hindi. So sila lang yung way para mag-assist sa atin na maipasa yung mga dokumento papuntang Japan Embassy. So, nakasalalay pa rin sa Japan Embassy kung approve ka o hindi.
By the way, yung itinerary or schedule of plan, ito yung anong plano mo. Halimbawa, kung gusto mo lang ng 2 weeks, 1 week, or 1 month, pero ako kasi mostly 3 months, 90 days. So, buong 90 days, anong gagawin mo? Ayan. So, marami kang makikitang sample kung paano gawin yan. Or, yung agency, may ibibigay silang sample, basihan mo. So, magkakaroon ka na idea. Dati kasi maraming nagkakamali sa ganyan. Pero ngayon, dahil marami nang umaapila na, doon sila medyo nagkakamali. Kagaya ko noon, 2018, I think mali. So, tandaan nyo po, bibigyan ko na kayo ng idea. Yung sa itinerary o schedule of plan, yung plan of stay mo, marami kasing ano yan tawag, no? Sa address at contact number, ang ilalagay mo doon, excuse me, ang ilalagay mo doon is yung lahat yon, name and contact number ng pag-i-stayan mo sa Japan. Okay? I was talking about, invite ka ng family member mo o relatives o kamag-anak ha. Iba kasi yung sa pleasure, like, sarili mong gastos, tourist ka, sila kasi nag-stay sila sa hotel. So, ang ilalagay nila is hotel address like that, no? So, ito naman, halimbawa, in-invite ka ng ate mo. So, pangalan ng ate mo, yung contact number ng ate mo. And then, lahat ng address yon, address ng ate mo. Halimbawa, sa first line, nilagay mo number ng ate mo, and then name niya, and then sa next is address niya, and then, mahaba kasi yan eh. Mahaba kasi yan, like this one. I was talking this one, di ba, may mga linya. And then, pag nasulat mo dito sa taas, lalagay mo na lang sa baba is same above. Same as above. So, ganun na lang. Para hindi mo na paulit-ulit sulatin yung name, contact number, and address. Same as above. So, ang pinakaunang-una dyan is day 1, departure. Day 1, arrival. So, arrival, saan ka? Haneda Airport, Narita Airport. So, ganun. And then, yung, shortcut na natin halimbawa, day 2 to 5, i-slash mo na lang, day 2 to 5, o kaya kung anong araw, ilang araw ka magpapaya, lagay mo, rest whole day, mga ganun.